Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Oh, surprise! Ibang Magandang hapon, Team Pinas. Happy Easter at welcome back sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay ng mga isyu ng bayan. Ako po si Cleve Arguelles. Happy Easter! Salamat sa isa't kalahating oras na pagtutok at pagdi-deep dive sa mga kontrobersiyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng Pilipinas. Ako po si Attorney Dino De Leon. Oh, di ba? Hello, happy Easter! Kaya paikutin na ang Magic Ruleta at yung Transistor Radio. Mapakikinggan tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta at FMR Regional Stations. Available din tayo sa Free-to-Air Digital TV at Signal Channel 31. Gayon din sa DZMM Radyo Patrol sa Istenta, Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po at naitawid ni Carla Flores. Lahat yan, dito lang sa With Due Respect! Di ba? Hello! Oy, hello! Wow! Richard Haydaria, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. So dapat yung Carlos Flores, Parang mas marami pag nag-resign kasi sa Cleve Arguelles, Seryoso, sincero, at yung buong kapangyarihan. Sabrina Gacad, Hep, excuse me lang, no? Ay, wow! Dino De Leon. Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No, real talk lang Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect. Kasi napagod tayo dun, ha? Di na uulit yung opening na yan, ha? Pero kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang suporta kaugnay ng pagdinig ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba naniniwala kayong dapat pa nating ipagpapatuloy ang investigasyon at paglilitis ng ICC? Hihimayin din natin ang pag-usbong ng troll farms na nagpapakalat ng mga maling disinformasyon. Marami na kaming mga kinasuhan ng mga katulad ninyo. Kayo po ba, paano nyo sinasala ang mga impormasyon lalo na sa social media para hindi mabiktima ng fake news? Tatalakayin din natin ang takbo ng politika sa Pilipinas habang papalapit na ang 2028. Sa inyong palagay, may sa mga lumang pangalan pa rin ba ang sasabak sa halalan o pare-parehong pangalan pa rin ang lulutang? Kaya naman, mawalang galang lang po at sisimulan natin ang ating talakayan kasama ang political vlogger na laman ng usapan ngayon, si Lovely Granada. Dito lang yan sa Vibe Check! Excited ako kay Lovely. Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Simulan natin ang talakayan sa patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa survey ng WR numero, nananatiling mayorya pa rin ang mga respondents ang sumusuporta sa pagliliti sa dating Pangulo. Tama ka, Cleve. Bagamat may bahagyang paggalaw sa porsyento ng mga sumusuporta sa pagdinig ng ICC, 44% pa rin ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat manatiling nakakulong ang berdugong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. At mas marami pa rin yan kaysa sa mga hindi sumasang-ayon. Kaya nga, Carlo, naniniwala ang ilang analyst na may epekto sa pagbaba ng suporta sa pagdinig ng ICC ang pagkalat ng maling impormasyon, lalo na sa social media. Ang dami niyang mga fake news na yan, pero mas marami pa rin ang naniniwala dito. Para sa inyo, dapat pa bang ipagpatuloy ang paglilitis at pagpapanagot sa dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity? Welcome to Due Respect, lovely. Welcome to With Due Maraming Respect. salamat sa pagsali sa programang With Due Respect. It's my honor. Kamusta ka naman, Lovely? Honor. Okay naman po ako. Nakapagpahinga naman. Nakapagpahinga sa mga trolls? Nakapagpahinga sa mga guests. Kasama natin ngayon ang dalawang naghamon kay VP Sara Duterte. Oo, May kanya-kanya kayong challenge. Sumagot na ba sa hamon mo si VP Sara? Namunang Kinokontak debate, na di ba? raw nila eh. Oo. Kinokontak na ng 4 alas. Pero, Hinihintay pa nila kung sasagot ba or kakasaba. ano, VP abangan Sara? natin. Follow up niya. Ito naman, humamon na. Follow up sa debate ni Lovely, follow up doon sa hamon namin na pumirma ka ng bank secrecy kung wala ka naman talagang, bank secrecy waiver kung wala ka naman talagang tinatago. May tinatago ka ba? Wala. Sa tingin mo, may tinatago ba? Wala. Sa tingin ko may tinatago siyang baho. Ah! Kaya
nga iwas na iwas sa impeachment, diba? Oo, lovely to kwentuhan mo nga kami. Paano ka napunta dito sa pagiging political commentator mo? Lalong-lalo na sa mga issue, 'di ba, with respect to sa mga anong mga kabalastugan ng mga Duterte, no? Tsaka ang sinasabi kasi nila basta Bisaya daw dapat suportado Totoo ba yung ang mga Duterte. Solid South? Oo, totoo ba yan? Ako, hindi totoo yan. Actually, dati pa naman, may mga, there are people going against the Dutertes, pero natatakot lang na mag-voice out kasi nga, they're so hostile, no? Kapag ka, you know, when you say something against them or kahit ini-express mo lang yung opinion mo against the Dutertes, talagang aatakihin pati pamilya mo, ipopost ka, ibabash ka. Babalahurain ka talaga, di ba? Gaya na nangyari sa akin ngayon. Pero ayun, yun na nga, hindi naman, actually we're having that movement na Bisaya ako pero hindi DDS. Oo. Bisaya pero wala nagpailad. Ayun. Ibig sabihin, Bisaya pero hindi nagpaloko. Parang kami, 'di ba? Ako Ilocano ko, pero hindi ibig sabihin automatic pro Marcos ka. Exactly. 'Di ba? Kasi dapat sa bansa dapat Team ang loyalty Pinas. natin. Pro Team Pinas. Pilipinas, Pilipinas. hindi masyadong regionalistic. Saan nanggagaling ang tapang ng isang lovely? Kasi sabi mo, aatakihin ka, ibabash ka, patatahimikin ka, tatakot-takutin ka, ia-outcast Pati pamilya ka, mo, dinadamay, pati pamilya di ba? mo. Saan nanggagaling ang tapang ng isang lovely? Hindi ko alam kung talagang matapang ako, pero I'm very sure na clear yung goal ko Pagod na ako sa kultura ng bullying, sa kultura ng pagiging balahura. So gusto ko lang maging boses, isa sa maraming mga boses na gusto nang wakasan itong sobrang baba ng diskurso online. And ayun na nga, bumuboses tayo. So, saan galing? Well, pag-usapan natin yung nanay ko. Waray kasi siya galing Leyte, Baybay Leyte. Sabi nila, mga waray daw matatapang. Matatapang yung mga yan. Oh. And siguro galing din to sa tatay ko kasi yung tatay ko, actually nabanggit ko na rin sa dating interviews, yung tatay ko, he served in the military and after he retired, radio commentator din siya sa Butuan. So dati, well, nakikinig lang naman ako habang nakasalang siya sa radyo na napapakinggan ko yung mga komentaryo niya. Pero I was just a kid that time. At nanggagaling yung tapang sa, siguro matagal na kasi talagang kumukulo ang dugo ko. Since 2016, alam mo yung nakikita mo, even on national TV, grabe yung pagkabalahura. It was unprecedented na balahura yung ating presidente. So talagang kumukulo na yung dugo ko. Sumabog last year. Hindi lang naman sa pagkabalahura, di ba? Yes. Meron kasing tinatawag natin, hindi nga tinatawag, yung totoong nangyari, grabe, marahas rin. Marahas, At maraming pinatay sa ilalim ni Rodrigo Duterte. So hindi lang yung balahura culture, di ba? Ang Yes. totoo, marami talagang pinatay. So balik tayo dun, punta tayo dun sa topic. Maganda yung sabi Yes, ni yes. Lovely na Bisaya pero hindi nagpaloko. Yes. Bisaya pero hindi nagpabudol kasi ginagamit din yung pagiging Bisaya para bigyan ng excuses yung keso ang rape jokes ay part ng Bisaya culture. Hindi naman siguro, di ba? No, definitely not. Ang pagkabalahura ba, Bisaya culture? No. Yung pagkawalang respeto, tsaka bastos at walang modo, Bisaya culture ba yan? No, definitely Yung not. pagpatay ng mga libo-libong Pilipino. Ay, naku, hindi. So yung pagiging balahura, pagiging bastos at pagpatay ng libo-libong Pilipino, ay tatak Duterte pala. Oo nga. Yes. Hindi siya tatak Bisaya, tatak Duterte lang siya. Kaya nga dapat kaya ang issue nga ay pinag-uusapan natin kanina, isang tatak Duterte, yung extrajudicial killings na ngayon kinakaharap niya na sa International Criminal Court. Humahabol na ang hustisya sa pabor sa taong bayan. Oo, kasi nga lumalabas, Lovely, hindi ko alam kung ito ay nabalitaan mo na, doon sa pinaka-latest na survey, magabat talagang mas marami pa ding mga Pilipino ang nagsasabi at sumusang-ayon na dapat ipagpatuloy ang investigasyon at paglilitis kay dating Pangulong Duterte sa ICC. May bahagyang paggalaw, no? May bahagyang pagbaba, no? Ngayon mga 45% ng ating mga kababayan. Marami pa din 'yan, no? That's So anong tingin natin? Bakit kaya may bahagyang paggalaw? Saan nanggagaling 'yon? Na may mga iba sa atin na
baka nagpapabudol o nabubutol o pinipiling budulin, no? Dito sa usapin ng investigasyon kay dating Pangulong Duterte. Well, sa tingin ko lang naman to, in my opinion, in my onion. Bawal balat sibuyas dito. Kasi ginagamit nilang excuse na marami pa daw usapin sa Pilipinas or mga issue sa Pilipinas, problema na dapat bigyang tugon. So yun yung parang pinapakalat ngayon ng Duterte side na instead daw na mag-focus kay Duterte, ay dapat daw mag-focus sa mga problema ng bansa, pwede naman sabay. So, may mga iba siguro na parang napapasabi, oo nga, no? Oo, pero isa sa problema ng bansa ay yung mga Duterte. Exactly. Oo, dinadivert na naman nila yung issue. Sa akin palagay, Clive, di ba sabi mo, bakit kaya may bagyang paggalaw? Pero lilinawin lang natin mas marami pa rin ang sumusuporta. Mas marami pa din. Mas madami pa rin ang sumusuporta na ipagpatuloy ang pag-uusig, ang trial ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. May konting paggalaw, pero sa akin palagay kaya gumalaw yaan. Kasi kung mapapansin mo, meron rin mga datos na nagsasabing tumaas ang suporta kay Inday Sara pagkatapos niya magdeklara. Ibig sabihin yan, syempre may mga natakot. Di ba? May mga natakot. Sasabihin nila, sige, hindi na ako susuporta, pero sa totoo lang, sumusuporta sila. I think all of this are byproducts of Philippine politics, yung moves ni Sara Duterte, pero temporary yan. Kasi the moment na nahanap na natin ang totoong alternatibo at hindi tayo stuck sa mga Duterte at ang ini-envision nating Pilipinas ay never na masa-stuck sa mga Duterte because alam mo yung mga Pilipino may better representation than yung mga bastos, walang moldo, violente, brat, 'di ba? At saka magdanakaw, 'di ba? At abusado, merong better representation ng mga Pilipino at hindi yun mga Duterte. So hindi tayo stuck. So sa akin palagay, the only reason why medyo bahagyang gumalaw doon sa political move ng mga Duterte. Exactly. Pero mawawala yan pagka meron na tayong alternatibo. Sige, ikaw, Carlo. Tsaka wag natin aalisin yung fact na talagang inoperate yung issue na yan. Talagang may mga puwersa talaga na gumagamit ng mga peking balita. Yun yung Yes. pinag-uusapan ng mga trolls na para pihitin yung naratibo. At ako personal na opinion ko, ay happy pa rin ako sa 45%. Yes. Dahil ito ay resulta na ng operasyon. Ano ba, na talagang may deliberate na paglilito sa publiko, partida, yun pa rin ang lumalabas na majority pa rin support. Ayan nga actually, Carlo, 100% agree ako sa'yo. This is bad news. This is bad development for the Dutertes. Kasi biruin mo yun, araw-araw na silang nagpapakalat ng peking balita, uuwi na si Tatay Yes. Digong. Sinisiraan nila ang mga judges ng International Criminal Court. Exactly. Naggawa pa sila ng 18 Marines na kwento na binayaran daw at binigyan ng pera ang mga kasali sa ICC investigation. Ngawa na ngawa araw-araw, kinidnap ang kanilang tatay. Pinapalabas na lahat ng Bisaya ay suportado sila. Tapos kakaunti lang pala yung naging paggalaw. Yes. This is bad news kasi wala na pala budol. Wala na sila masyado ding makumbinse. Yes. Nananatili yung ating mga kababayan, naniniwala sila sa panahon na ito, mahalaga ang usapin ng paghahanap ng ustisya Yes. at pananagutan sa naging patayan at pati ang katotohanan sa mga naging patayan sa gyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. At mas marami ang magsasalita at patuloy na magsasalita at hindi papayag na puno na lang kasinungalingan ang mangyayari sa atin katulad ni Lovely. Yes. Di ba? At hindi nyo na pwedeng sabihin ng lahat ng Bisaya, suportado kayo. Yes. Diba? And we are pushing back. Kasi naniniwala ako that accountability is non-negotiable. Ay. So talagang bumoboses tayo. Uy, sarap na kausapan namin dito. Kasama si Lovely. Pero mahaba pa ang hapon. At syempre, hindi lang naman kami ang magdadadaldal dito. Maaari din po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang patuloy na pamamayagpag ng troll farm sa bansa. Dito lang yan sa With Due Respect! Kamusta lang? Diba? Okay naman. Sa first 5 seconds.
Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now, let's take a deep dive sa patuloy na pamamayagpag ng troll farms, particular na sa social media. Kinukuyog ng bashing at negatibong komento ang mga posts laban sa ilang personalidad. Kaya nga, Dino, alam ko na nararamdaman mo din yan, no, sa iyong online pages. Kaya napakahirap na ngayon magbigay ng opinyon sa social media dahil nga tiyak na puputaktahin ka ng mga trolls. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan, sino ba ang nagpupondo ng mga troll farms na yan? Gusto nyo ng sample para sa mga nanonood ngayon, buksan nyo yung comment section, tinan nyo pare-parehas yung mga comments na parang para bagang may script. No? Kaya tama ka, Cliff, dapat din nating malaman kung sino ba talaga ang nakikinabang sa pagkalat ng trolls at maling impormasyon. Kaya tanongin natin ang mga viewers natin, kayo po ba, paano nyo hinahandle ang mga trolls at paano nyo sinasala ang mga impormasyon para hindi nabibiktima ng fake news? Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa... Deep Dive! Galing ni Lovely, pwede ng regular. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Una kong tatanungin si Lovely. Paano ka ba nagko-cope dito sa mga trolls, di ba? Well, may particular time talaga na nag-o-off ako sa social media. Hindi naman kasi yun ang buhay ko. So, outside social media, we have our own life. I have my 3 cats. And yun, natutulog ako. Pag may free time ako, I really take time to sleep. And then, very clear ako sa kung bakit ginagawa ko to. So, mas nagfo-focus ako doon sa mga messages of support kesa doon sa ingay ng mga trolls at mga paninirang puri. Yun. Napakaganda. Napakaganda. Diba? Pero Ikaw, Dino, ikaw may parang, actually, Kayo Steve po din, ba? yung mga taong na, kasi pag madalas kayo na-i-interview, parang laman ng mga comment section, di ba, inaatake yung personalidad, yung pagkatao Yes. ninyo. Well, ako naman kasi, una, ginagawa ko yung mga bagay-bagay not to get the approval of anyone. Yes. Malinaw lang sa akin na ito yung tamang gawin. No? So, para sa akin, hindi ko masyadong pinapansin yan. And in fact, honest ito mga trolls pagka binabasa ko yung mga komento ninyo, natutuwa ako. No? I thrive pagka lalo nyo akong hinahamon ng mga ganyan, lalo kung sasabihin yung katotohanan. And sa totoo lamang, yung mga pananakot ninyo para sa akin, no, alam kong hindi yan totoo at ang intention nyo lang ay patahimikin kami. Lalong-lalo kami nagsasalita. No? So, we will continue what is right. Yes. No? We will continue to voice out our thoughts and our opinions, and we're gonna continue to speak out the truth. Kasi yun tama no? So, itong mga, sa akin yung coping mechanism ko nga is basahin ko pa kasi I'm amused kung gaano kayo kasinungaling. At saka minsan naman, meron mga honest na mga opinion doon na kontra, yun ay aking dinidiskurso. Kasi hindi naman pwedeng, sa totoo lang hindi naman pwede na payagan natin na dinidivide tayo as one nation. Yes. So, meron naman, nakikita ko, meron mga ilan sa inyo na totoo naman yung sentimiento, yun, pwede tayo mag-usap. 'Di ba? Kasi isang Pilipinas tayo Yes. Team Pinas tayo 'di ba? So, we want constructive conversations. Yayain namin kayo sa Team Pinas, mag-usap tayo, magkapit tayo, kahit magkaiba tayong paniniwala, alalahanin natin ang loyalty dapat sa flag, sa nation, sa Pilipinas. napakahalagang paalala niyan, Dino, kasi alam mo, sa mga pag-aaral, halimbawa sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, no, na hindi lang mga domestic na mga political groups, no, hindi lang halimbawa mga Duterte yung invested sa pagpapalaganap ng mga peking balita, paggamit ng trolls at disinformation, yan din ay ginagamit ng mga foreign malign influence operations. Halimbawa, yung China, documented sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na meron talaga silang mga networks ng trolls din na nagiiwan ng mga comments, nagpapalaganap ng mga topics, no, na ang goal ay impluwensyahan yung public conversation para nga lituhin ang ating mga kababayan, lasunin yung diskurso, di ba? Mawalan tayo ng tapang at kagustuhan na ipaglaban, halimbawa, yung ating mga karapatan sa West Philippine Sea, no? At yun na nga din yung sinasabi na kung bubusisiin natin, sino ba ang nagpopondo? Kasi magastos yan, milyon-milyon. Batay din sa mga pag-aaral, halimbawa ng mga kasama natin sa Universidad ng Pilipinas, no, yung mga communication and media researchers. May mga estimates sila dyan, milyon-milyon yung ginagamit para sa mga troll operations na to. So, ang tanong ngayon ay, ginigisa ata tayo sa sarili nating mantika kasi
sariling pera ata ng taong bayan yung ginagamit din, tapos ginagamit para man-troll, ginagamit para pahirapan tayong makita kung ano yung katotohanan. Di ba ginagamit ng intelligence funds, ginagamit yung mga consultancy Doon ba nagamit yung intelligence funds? Noong panahon ni Rodrigo Duterte, maraming mga consultants di umano na doon ginagawang consultant ng gobyerno para maging political vloggers at para maimpluwensyahan yung pag-iisip ng mga tao. By the way, it's not just the Philippine Center for Investigative Journalism ang nag-expose dito. Yung isang Oxford study showed na at least $200,000 ang ginastos ng Rodrigo Duterte camp noong panahon ng eleksyon noong 2016 para sa mga troll farms. Hindi po any Philippine institution, any political organization ang nag-publish niyan. Oxford, University of Oxford, it's an Oxford study. So, ibig sabihin, batay sa ebidensya, empirical evidence, PCIJ, isa sa pinakarespetadong investigative journalism na organisasyon sa buong Pilipinas at isang pinakarespetadong universidad sa buong mundo, nakita itong pruweba na ito sa isang pag-aaral. In fact, lumalabas nga din na isa sa pinakamagandang natutunan ko sa mga pag-aaral na ito ay, ang tanong nila, bakit halimbawa pag naglabas ng statement ang Chinese Embassy, automatic lalabas na din yung troll networks. Pero ang pangalawang tanong nila ay, bakit yung Chinese Embassy troll networks at yung Duterte troll networks, iisa ang kanilang naratibo? Baka magkakampi sila. Isang script Isang interest ba ang kanilang tinataguyod? Kaya nakakatakot lalo na ngayon, bumibilis ang pagresponde ng mga troll farms dahil sa paggamit ng AI. Diba? Na ngayon diba dati pag-usapan natin dati na parang ngayon, dati may script pang ibina-download, diba? Mga lumalabas sa social media na parang copy-paste. Copy-paste, ito yung gagawin ngayon. Ngayon, kaya nang i-automate yan at iba-ibang persona ang lumalabas at iba-ibang kaugalian, iba-ibang language yung ginagamit. Correct. So, talagang hindi simpleng operasyon yan at hindi yan nagagawa ng ilang mga tao lang na hobbyist. Ibig sabihin, may malaking pera talaga at may malaking interest na nakataya. Kaya tinan natin, kaya sinasabi ni Clive kanina, sisain natin, yung mga sinasabi ng mga trolls yan, kanino kumakampi? Sino nakikinabang? Sino nakikinabang? Para sa Pilipinas ba ang usapin na yan? Kaya ang hamon siguro sa atin, mapangkaraniwang mga Pilipino, ay talagang laliman pa ang pag-iisip. Tinan natin, kumakampi ba ito sa Pilipinas o kumakampi ito sa ibang naratibo o kumakampi ito sa mga politiko o sa mga certain families? Ito din yung ginagawa ng mga programa na kagaya natin sa With Due Respect, diba? Linggo-linggo, tinatalakay natin ano ba yung mga malaganap na mga peking impormasyon, peking balita, disinformation, at tinatalakay po yan sa programang ito para marinig nyo ano ba yung mapanglansilang dyan at ano ba yung katotohanan, diba? Maraming kanina sinasabi, ang hirap na nga magkomento ngayon dahil dito sa mga troll farms. Yun po ang gusto nila na magdalawang isip tayo na magkomento. Huwag tayong papayag na i-drown out yung voices natin. Huwag tayong papayag na patahimikin tayo dahil nahihirapan tayo. In fact, duty natin bilang mga mamamayan na magsalita at para labanan itong mga kasinungalingan, hindi manahimik lamang despite the existence of trolls. Kasi kung magsasubmit tayo sa mga trolls, maging epektibo yung ginagawa nila. Kaya nga, hindi mo ko sa iyo, lovely. Diba? Sa pagsasalita, making sure na yung mensahe natin ng katotohanan ay laging nandyan, no? At makakapag-komento tayo despite the fact na andyan yung mga trolls. Dapat bahayaan na lang natin sila? Of course not. Kasi syempre, actually napapansin ko din na umaabot na rin sa Senado yung mga pag-e-echo ng, alam mo yun? Yung May mga troll sa Senado. yung nag-release ng statement yung Chinese Embassy, tapos kung pakikinggan mo, parang, teka, parang pareho ng sinasabi ni Marcoleta. Photocopy. Photocopy, no? Parang iisang ba sila? Isang bansa ba sila? Pero alam mo sa akin, syempre, di ba, senador yun eh. May senador, tas may Senador, tsaka ewan ko ba kung sino nagpapasweldo sa kanya, Republic of the Philippines ba o People's Republic of Yun China. nga ang nakakalungkot. Kasi taong bayan ang nagpapasweldo, nagpapalamon sa kanila. Ba, hindi ka sure. Baka People's Republic of China. Di ba, hindi ka sure. Di ba? Sana ay maraming nagpapasahod. Diba? Multiple income Baka streams. triple o quadruple pinapasweldo sa kanya ng Republic of the Philippines, kaya ganyan, di ba? Pero kung titingnan mo para sa akin lamang, hindi kaya desperado na tong mga ito. Imagine, willing na silang mag-come out in the open, okay lang sa kanilang matawag na senador dahil desperado na sila
Kasi kung hindi sila desperado, hindi na kailangan pumunta doon sa Senado at ganun katataas na opisyal. They're already desperate because more people are speaking out. Yes. In fact, kung titingnan Nasasandal natin... sa pader eh. Oo, titingnan natin na survey, di ba? 8 out of 10, actually 85% of Filipinos distrust China. Yes. Di ba? Sa mga Correct. surveys. No? Tama. Ibig sabihin, hindi po nagiging epektibo ang mga kasinungalingan at propaganda nyo at may mga Pilipino na patuloy na iisipin ang Pilipinas, hindi yung mga pambubuli ninyo. Kaya nga. Tama. At time out muna tayo para basahin yung mga troll comments natin ngayon. At ating pagbabalik, samahan po niya kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang sa With due respect! Anong merienda natin ngayon? Gutom na ako, ha? Ayun kami, ha? Yun, naku. Nakikita nyo ba itong merienda namin dito? Hindi na lang nakabalat na kasi mahirap balatan yan eh. Yan, no? Happy Easter Sunday po sa inyong lahat at welcome pa rin po sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon naman, magmumukbang na tayo with a twist dahil gutom na po mga kasama ko dito. Magbibigay lang tayo ng short comment sa mga personalidad na maaalala natin sa mga itatampok na pagkain. Kaya naman alamin na natin ang napakasarap na menu for the day. Dito lang yan sa... Mukbangayan! Kakain na ako, ha? Maasim, mabait. Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbangayan. Oh, alam Yun! So mo, try mo isaw-saw yung ano dun, yung pomelo dun sa toyo. Oo So nga, ano pwede. ang ating menu for the day? Kung may toyo ka, gawin mo yon. Dino, ano? Dino, ano yung yan? inuuna Huwag na nga kung makakain ako, ha? Ano nga yung kinakain mo? I-describe mo naman. Sige, ito ay tinatawag nating tuna. Di ba Uy. tuna? Tuna sashimi. Okay. Fresh Fresh na fresh. So, ginagamit natin Okay, ng ikaw ano. naman, Lovely. What Ito are you ay eating? pomelo. Okay, okay. Bilang guest namin, Lovely, anong... Tsaka nakikita nyo po, ako lagi po yung hindi nakakakain kasi kakain agad sila. Siyempre. Tapos si Clive lang nagdadala ng Ako usapan. na naman unang magtatanong po Trabaho mo yan. Tatanong natin. So kapag ka tuna at pomelo, ano bang naiisip natin, di ba? Ako kasi tuna, alam ko agad ang naiisip ko, the tuna capital of the Philippines. Ano bang tuna capital of the Jensen. Philippines? Jensen. Jensen. Oy, pero bago yan, lilinawin ko lang ha. Na? Japan itong ating Ang chopstick na ito. Nakita niyo po ay magkahiwalay na namin silang ano, hindi yung binibiyak. Ewan ko lang, magkaiba yata. Si Lovely kasi ay taga Jensen eh, tama ba? Opo. Okay, oo. Eh ano naman to? Bakit naman to? Ano ba to isa? Teka lang, kainin ko muna ito. Priorities, ha? Direct pa zoom in po yung pagmuya. Kumain ka lang po meron ko mag-explain. Hindi, yung pomelo kasi, di ba, ito naman, kung Jensen, naaalala natin ay tuna, pag pomelo naman, eh, galing Davao, di ba? Isa sa mga... Kapitbahay. Kapitbahay ng Jensen, oo. Kasi parang si Lovely ata ang nasa sentro ng kontrobersiyang ito eh. Ano bang kontrobersiya ng Jensen at Davao? Eh kasi nga daw sinabi ko na Jensen is part of Davao. Hindi naman kasi yon. Okay. Yun! Okay. Pinipilit yung tanggalin yung when I was younger. At saka hindi yung Davao City, Davao Region yung ibig kong sabihin. Okay. Pero yun yung bahagi nung pinag-usapan natin na kanina, deliberately, pinipihit yung mga statements. Bahagi ng exactly. disinformation machinery, di ba? Tsaka marami pang nalilito sa Davao City, Davao Region. Davao Region is the Region 11, which Okay. was formerly Southern Mindanao. Eh, pinipilit nila na, part ng Davao City ang Jensen? Wala akong sinabing ganon. Ako ilang beses na ako nakapunta sa ano eh, sa Davao eh, no? Actually, nung ako ay sa competitive debating pa, yung pinaka malayong na ano ko, tayong dalawa, nagkita yata tayo doon, Hindi no? tayo nagkita. Hindi tayo Nakita. Nakita mo. Ang pinaka malayong na abot ko diyan sa National Debate Championships, Ateneo de Davao, no? And beautiful talaga ng Davao as a region, no? Ay nasa Davao City, napakaganda talaga ng lugar na yan. Ako ang tanong ko lang ha, I mean, ang dami ko rin mga kaibigan sa Davao, no? Kailan kaya
makaka-move on yung mga taga Davao kay Rodrigo Duterte at sa mga Duterte? Because I honestly believe, pasensya na po kayo, and ayoko mag-sound like, somebody from Imperial Manila, not Bisaya, who's saying it. Pero naniwala kasi ako, isang bansa tayo eh. Yes. At pare-pare tayo mga Pilipino, no? And si Rodrigo Duterte does not represent the beautiful people of Davao City, Yes. of the Davao region, and the beautiful city itself, di ba? Pero parang ang nangyayari, lagi na lang nare-reduce yung mga taga Davao and parang na-force sila na pag hindi mo susuportahan si Rodrigo Duterte, hindi ka taga Davao, hindi ka Davaoenyo, hindi tutunay na Bisaya na taga Davao. Okay. I think hindi totoo yun eh. Yun. No? Hindi totoo yun, and I think it's high time that, and I appeal to my brethren, no, mga kapatid natin sa Davao City, Yes. na hindi dapat personalidad ng Duterte ang nag-define sa inyo. You're just more than that. Oh, sige, kain ka na ulit. Kain na. Okay na, pwede na kumain. Di ba? Dahil lang, gusto ko na pakita to. Kain ka na ulit. Ito lang, chopstickin natin yung suha. Pero, so anong daw nga, anong masasabi naman, anong mensahe halimbawa ni Lovely, di ba? O kapitbahay mo lang ang mga taga Davao, di ba? Ano ang iyong mensahe sa kanila? Yun na nga, gaya ng sabi kanina ni Sir, dapat hindi tayo nakatuon sa personalidad, lalong-lalo na ng mga Duterte. Kasi they don't represent the beautiful people of Davao at paulit-ulit kong sasabihin yan. And eto... Pasensya na po, kinasakit po kasi hindi na kumakain. Sorry. Sorry ako kasi actually, paborito ko rin ito eh. Pero iba yata ang lasa nito kasi parang may kulang. Parang kulang Anong sa kulang? sustansya. Ano kulang? Kulang sa sustansya? Sustansya? Kulang sa lasa, parang yung parang yung wakwak doon. Ay, nako. Siguro nakakalipad-lipad. Tsaka hindi. Palagay niya naninis kaya ni Tatay Digong yung lasa ng pomelo. Ay, siguro. No? May pumelo ba sa sa Hague? Kasi ikaw nag-Hague ka eh. Aral ka sa Hague Academy, di ba? Oh. Hindi ko sure kung meron. Pero pwede naman yata siya, di ba? Nagpapaluto siya ng mga kung ano-ano doon. Ang di sarap ba? nga ng buhay niya doon eh. So, baka gusto niya magstay doon longer. Mangyayari naman yan. Kasi, sabi ko nga lagi, the arc of the moral universe may be long, Yes. but it bends towards justice. And naniniwala tayo, di ba? Kahit yung mga people of Jensan, katulad mo, I'm so proud na hindi nagpapalanse, di ba? At nandyan yung mga ibang Bisaya na tulay na ipupush yung katotohanan even in that particular region. No? At sa hapon din pong ito, na-discover namin na masarap pong pagsabayin ang tuna at pomelo. Masarap. Abangan niyo na rin po kung sasakit ang aming mga tiyan mamaya. Di ba? Hindi mo na kailangan ng kalamansi. Oo, di ba? Yan po ay panibago po nga natutunan nyo dito sa With Due Respect. Tutok po kayo sa susunod na mukbang yan. Mukbang kaya. At para maubos namin na walang interruption ng pagkain ng tuna at pomelo, magko-commercial muna kami. Sa aming pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta. At bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa With due respect! Happy Easter, Happy everyone! Tuna. Clip the serve na Yan. Nagmimerienda na din po ba kayo? Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ako po si Cleve Arguelles. Agyaman ako unay, kapsat. Ako po si Atty. Dido de Leon. At ako naman po si Lovely Granada. May favorite Grabe, music ba? Bakit kami walang ganon? Parang ngayon lang nangyari yun sa talambuhay ng With Due Respect. At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman? Walang bomba sa'yo, Carlo eh. Wala. Ngayon natin. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iigutan ng ating ruleta? Grabe pala magtampo yung mga host ng With Due Respect. Tulad ng dati, magbibigay pa rin tayo ng quick comment sa sino mang matatapatan ng maiwagang ruleta. Sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream ng ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang ating Magic Ruleta! Kain pa ako ng pomelo. Oh, nakikita niyo po ba yung It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! At dahil, Lovely, Oo. ikaw ang aming guest. Oo, Okay. pasabugin mo ang ruleta. Say the magic word. Go, Roleta! Buena mano. Buena mano, sino to? Senator pa ba to?
Bato de la Rosa, bato-bato sa langit ang tamaan sa ICC na magpaliwanag. Oh. Ang ganda na, ilagyan dapat ng pa yung pangalan niya, no? Senator Pa Bato. Bato. Dami niyong baon mga jokes, ha? Uy, April Fools kasi. oo April nga, Fools kasi. Oh, meron akong joke. Oh, Ano sige, joke mo? yan? Knock, knock. Who's Who's there? there? Oo. Makakawala na si Rodrigo Duterte. Joke. Okay. Hoy, dahil pa ito lang sa tayo eh. may ikakat na sila. May ikakat na sila. Grabe kayo, belated happy birthday, President Duterte. Pero grabe, ha? Abril na. Sana si Bato? Wala pa rin. Pero malapit nang ako hindi ba co-perpetrator na ito? Oo. Pinangalanan na, di ba? Pinangalanan sa dokumento ng ICC, eh. Oo nga eh. So sana mahuli na siya sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling Oo. panahon. That is my Easter Sunday wish. And ako, hindi ako naniniwala kasi may Pasko na muling pagkabuhay. Sana muling magpakita itong si Bato de la Rosa para mahuli na siya ng tuluyan. Sa katunayan, naalala ko tuloy kasi si Bato nga na co-perpetrator, no? Sa pinakahuling survey din ng WR numero, 51% ang nagsasabi na suportado nila na yung mga co-perpetrators o mga kasabwat, kagaya ni Senator Bato, harapin na yung kanilang kaso. Pumunta din sila sa Hague. No? Kasama ni Tatay Digong, di ba? Sama ni Tatay Digong, di ba? Tearful reunion. At saka siya din naman ang nagsabi, di ba, na wherever Digong goes, there he will be. Nangako naman siya, ba't ngayon nagtatago siya? Pero sa tingin mo, nasan kaya ngayon si Senator Bato? Nasaan ba siya? Andito siya. Ang sabi nga nila, di ba? Pebbles. Hindi naman talaga ito do bato. Pebbles. Kasi hindi na wala naman tapang, di ba? Pebbles. Pebbles. Tiny Pebbles. Okay. Ikaw na, Lovely. Sinong susunod natin? Yes, go! Roleta! Mas madalas pa nakikita si Bato sa with due respect kaysa sa Senado. Oo nga, no? Oy! Oy. VP Sara Duterte. Okay. Dami yung kapwa mga Mindanaon dito, ha? Oh, ano masasabi mo dyan? Harapin na ang impeachment mo at mag-sign ng bank secrecy waiver. Hanggang ngayon? Yes. Parang 2 weeks ago pa nung hinahamon. Hindi pa rin nagsasign. Ano ba naman yan? Di At ba? saka may isa pa akong comment. I-fire niya na yung comms niya. Ay, bakit ka mo? Bakit? Ano yung pinagsasabi niya? Bakit tayo hindi pinagbebisikleta para makatipid sa enerhiya? Ano yun? Diba? Bawal daw mag-carpooling. Oo. Oo nga. I-fire mo na yung comms Alam mo, kahit ikaw yung may pinakamagaling na comms, kung yung nagbabasa naman ng ginawa ng comms, medyo hindi may problematic. Para siyang Mali kayo. Bakit na naman? Bakit ba nag-i-expect pa kayo ng talino kay Sara Duterte? Sorry. Binigyan ng script yan. Binigyan ng script na matino yan. Talagang pinaniniwalaan niya na wag tayo mag-carpooling at wag tayo magbisikleta pagdating para makatipid sa kuryente at electricity, sa electricity tsaka sa gas. Yan talaga pinaniniwalaan niya. Mali ka, Clive eh. Ako na Mali ka nananahimik na nga ako dito, eh. Nag-i-expect ka pa ng talino kay Sara Duterte. Kailan ba naging matalino si Sara Duterte? Uulit na naman tayo dito. Uulit na naman. Nagtutusan naman tayo dito. Clive. Na-set up na naman ako. Sige na, Hindi kasi hinahamon kasi ni Lovely, di ba, si VP Sara ng isang debate. Para Bisaya sa Bisaya, di ba? Mindanao sa Mindanao. Debate na si Lovely, nakasama namin ito sa Davao City, Diba? Noong nagdebate kami sa National Debate Championships hosted by Ateneo, the Davao So, University. kung ngayon nandito, kadibati mo si VP Sara, ano yung unang tatanong mo sa kanya o sasabihin mo sa kanya? VP Sara, kumusta ka na? Charot, di ba? Siyempre, kailangan warm up muna. Okay. Kamustahan Ano ang mo. warm up? Anong warm up? Oo, atake mo. Warm up atake attack mo. Oo. Ay? Hindi ako Hindi atake, prepared doon. unang tanong. Unang tanong, kumbinsido ka ba na ang drug war ng tatay mo ay talagang successful? Ganda. Kasi yun yung pinapakalat nila na successful daw. Pero nung si BBM na ang pumalit, lumaganap na daw ulit yung mga ang Illegal daming- drugs. Oo. But data shows otherwise. Yes, Oo. exactly. At saka ang daming buy-bust ngayon sa Davao, ha? Ang dami lang tinatago doon. So,
Hindi totoo. No, hindi totoo. Tsaka band-aid solution talaga yung ginawa nila, Yes. di ba? In fact, ang sabi nga, ineliminate lang yung competition kasi doon sa kanyang impeachment, makikita raw sa kanyang bank accounts na Exactly. merong mga sources na mga well-known drug personalities na consistently nagde-deposit doon sa kanyang bank accounts. Yan Ay- daw makikita, abangan ng mga susunod na kabanata. Sarap ng Davao Pomelo. Okay. Oh, ay, Go sino na kayo ba? susunod? Okay. Go, Roleta! Sunod. Ay! Lovely Okay, talaga. lovely. Pinagandaan namin ang roleta para sa iyo. Hoy, scripted ba to? May sariling pagpapasya ang ruleta, di natin yan nadidiktahan. Hindi na didiktahan. Kasi di ba may bomba yung pangalan mo, ang pasabog din yung roleta natin. Correct. So, sino ba yan? Tatay Digong in the roleta. Yes, former President Rodrigo Duterte. Belated happy birthday, and may you spend more birthdays sa ICC. Yeah! Hindi, pero ano daw makakalimutin na daw si Tatay Digong. Ay, Pwede bang naniniwala. sa Bisaya mo batiin? Ano yung message mo kay Tatay Digong? Paano Bisaya sa happy birthday? Uy, nakalimutan. Maayong adlaw na tawhan, pero belated. So may belated sa Bisaya. Belated, maayong adlaw na tawhan kanimo. Hindi ko siya tatay, yes. Og unta, taas pa ang imong kinabuhi para pagbayaran ang imuhang mga kasalanan. Ayun. Ayun. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mula sa due respect, 1, 2, 3, may you spend the rest of your life in jail. Rodrigo Duterte. That's our one and only birthday wish. One and only birthday wish for you. Alright. You deserve it. Okay. Baka kami kumanta pa ulit, may go ruleta. Tama na, tama na. Go, Roleta! Uy, ano to? Teka lang, ano ito? Ano ito? Ano ito? It looks like a map. Ano ba to? Yes, ang mapa ng Jensan. Batiin mo naman ang mga taga-Jensan. Magandang Jensan. Ulitin ko Magandang Jensan. Hindi ka naman maganda. Alam ko na sasabihin nila Para Hindi ka naman bago yung maganda. bati na yan, pwede mo bang batiin din ng mga taga Jensen Dino? Well, alam mo, Paano yung magandang Jensen? magandang Jensan. One of the best places I've been to, yung Jensan. Ang sarap ng seafoods talaga. Yes. Diba? Ang ganda-ganda. Grabe na rin yung mga developments, no? So, talaga, merong isang lovely na nanggagaling sa Jensan. So, saludo naman tayo sa people of Jensan. Pero ikaw, Saludo pa rin naman ako saludo sa pa people of rin. Meron mga General Santos. ilan na mga nagtotroll sa'yo from Jensan ba? Actually, marami-rami sila kasi lalo na yung mga solid Duterte supporters. Pero marami na rin naman talaga ang bumoboses at sumusuporta sa mga, syempre, pag-resist natin sa mga Duterte. And they're, we're being flooded with support. So, ano? Silent lang yung iba, pero bumoboses sila sa kani-kanilang circles. Yeah. So, ano masasabi mo dun sa mga, yun nga, no? Para kasing lovely ang tingin natin, no? Dahil nandito ka kasama natin sa With Due Respect na binabasag mo yung pagtingin na pag taga Mindanao, dapat Duterte supporter, yung Solid South, no? Pero may marami pa rin mga kababayan natin sa Mindanao, medyo kinakabahan, natatakot, di ba? Ano masasabi mo sa kanila? Ano mensahe mo sa kanila? Tapos na yung mukbang yan, Oo. Ay, ang sarap eh. Iba na segment, roleta na! Kahit kausap niyo siya, di ba? Roleta na! Roleta na! Okay. Ano masasabi ko? Oo, parang kinakabahan sila, Mensahe natatakot mo pa sa din. mga Mga taga-Jensen, taga-Jensan taga na supporter pa din ng mga ni Rodrigo Duterte at saka Normal actually ang matakot kasi alam naman natin yung bashing online and they can really hurt people Pero kung palagi tayong natatakot at palagi tayong nagpapatalo sa sa mga war, ano bang ginagawa? Okay, go. At kung palagi tayong nagpapatalo dahil sa mga ganitong pagkabalahura or what, matatalo ang Pilipinas. At anong klaseng Pilipinas ang ipapamana natin sa mga kabataan kung lagi tayong mananahimik? So, wakasan na natin. Tama. Yung, Ganda.
Yeah, yung pagiging tahimik dahil takot tayo. And I know na marami na po sa atin, marami na sa Vismin actually, hindi lang sa Mindanao, sa Visayas, Mindanao, nagbabasa po ako ng messages. At marami na ang nagsabi na sa kani-kanilang komunidad ay bumoboses sila. Yun. So, I look forward to the day na we will get over this polarization, no? Yeah. Diba? Kasi magkakapatid tayo isang bansa eh. Bisaya ka man, Tagalog ka man, Ilocano ka man. I hope na we can all move on from these polarizing issues of the Dutertes. yes. Ang ganda na sinabi ni Lovely na huwag niyong hayaan matalo ang Pilipinas. Di ba? Ang ganda ng paalala niya. Team Pinas tayo. Ang ganda ng t-shirt talaga nila. Team Pinas. Pilipinas. Team Pinas. Pilipinas. Okay. Okay. Sige, ano lang Okay. next? O, go na. Go, Roleta! Kuha ka na. Akin na to. Last na. Uy, okay na to. Hoy! Uy, yan ba yung bastos? Ay! Uy, Congressman sige yun yung 4th District ng Quezon City. Bastos nga Mula po sa yan. Jensan, Quezon City naman tayo, di ba? Oo, Congressman Si Bong Suntay. Ano masasabi mo dyan, Lovely? Bawal ang bastos dito. Guard, pakiligpit ng kalat. Diba nung nakakampanya to si Bong Suntay, sabi niya siya daw si Superman eh. Pero balita ko si Superman hindi bastos eh. Oo, di ba? Oo. Well, ako kutob ko fearless forecast, no? Hindi kasi payag yung mga taga-distrito sa Quezon City ng ganyan. Yes. No? Katapusan na ng political career ni Bong Suntay. Pinili Yes. mo yan, pinili mo depensahan yung mali, pinili mo maging bastos, pipiliin rin namin na palitan ka na. So, fearless forecast, bye-bye. Babu. Kita niya rin kaya yung salamin niya. Hindi, ako naman, ang dami nang nagsabi na mali yung ginawa ni Congressman Bong Suntay. Narinigan ko na yung iba't ibang mga sektor, di ba? Nagpahayag na sila ng pagkondena nila. Kahit naman ang Quezon City Mayor na si Mayor Joy Belmonte. Yes. Sinabi niya, kinall out niya, di ba? Na hindi yan welcome sa Quezon City. Ang tanong, meron pa ba tayong hindi pa naririnig na nagsalita sa usapin na ito? Kasi si VP Sara, di ko pa yan naririnig, ha? Kahit bilang isang babae, ha? Exactly. Naipagtanggol Bilang yung mga babae. Nag-expect na naman. Nag-expect na naman. Bawal kasi mag- Dino, nag-expect na naman. Sinetap ko yung sarili ko! Sinetap ko yung sarili ko! I'm so sorry! Kahilan ba? Kailan Pero, on a serious note, hindi lang bilang babae, kundi bilang babae na nabiktima ng panggagahasa. Inamin niya ito last, nung nag-interview siya years ago, inamin niya na siya mismo ay nakaranas. Victim survivor. So, for me, it's a question eh. Dapat, kung meron mang manguna na sawayin itong si Bong Suntay, dapat si VP Sara yun. Pero napakatahimik. Deafening silence. So, saan pa patahimik si Sara Duterte? Sa explanation sa lahat ng mga aligasyon sa kanya, sa issue sa West WPS. Philippine Sea, Yes. tama? Sa issue sa pinagdadaanan ng mga kababaihan, no? Yes. At sa marami pang mga ibang bagay na dapat walang question, hindi niya tinotolerate. Pero dahil kaalyado niya, No dahil comment. pro-China siya, no comment. No comment. Tahimik, cruel. Well, kung nagko-comment man siya, napaka-vague. Cheminette. Like, cheminette. But I'm answering. Diba? Ganun lang yun. Ano ba pang ironic dyan? Ay si Bong Suntay din isa sa mga nag-push nung sa konsehal pa ng bawal bastos sa Quezon City. Na ordinansa. Baka hindi binasa. Ay, baka Hindi. Parang si Congressman Bong Hindi. majority leader siya noon. Huwag kayo mag-alala. Pinagbabawal niya na nga yung sarili niya, kaya matatalo na siya. Okay, no, malinaw naman yan, malinaw. Very good. O sige, may laman pa kaya ang ating Kinulang ruleta? siya ng premonition. Alam niya kinuhingin yun. Okay, kung meron pa tayo dyan, sige nga, kung meron pa. Go, Roleta! Bam! Sino yan? Oy. Bomba. Oh, si Senator? Senator Jinggoy Estrada. Ano ang message mo kay Senator Jinggoy from the bottom of your heart? You are not safe anymore. Oh, hindi na safe? Hindi na safe. Fearless forecast mo from the bottom of your heart. Makakukulong ba siya? Makukulong ka na, katapusan na ng career mo. Hindi ka na palamunin ng taong bayan soon. At hindi ka na pakakawalan. Nakatakas ka na Hopefully. Kaya nga hindi dapat nananalo yung mga nagpapalaya ng mga magnanakaw eh. Pero mapaglaro talaga yung tadhana, di ba? Pinakulong, nakawala,
hindi pa rin natuto, inulit pa rin. Nagnakaw pa rin. Magnakaw pa rin. At least dun sa mga allegation na sinasabi, makukulong ka ulit. Binigyan na nga ng chance at redemption, no? Oo. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit, recidivist ang tawag dyan. Recidivism, repeat offender. Di ba? Di ba? Kaya paalala din yan na kapag ka meron issue ng pananagutan, nagnakaw sa pera ng bayan, di ba? Dapat maparusahan agad. Exactly. Hindi dapat nag-aantay ng tamang panahon. Hindi dapat susunod na panahon na lang dahil may iba tayong mga kinakaharap na problema. Kasi ganyan ang nangyayari, uulit at uulit, hindi matututo, di ba? Walang matututunan eh. Tatakbo ulit, mananalo, di ba? Tapos gagawin lang ulit pag nanakawan yung taong bayan. Well, nangyari naman sa kanyang ama niya yan, di ba? Di ba? Ano na kitang-kita na yung mga mansion niya sa Polk Street, di ba? Noong mga panahon ng impeachment, kitang-kita na yung kapareho na pirma ng cheque, pinakawalan ni Gloria Macapagal Arroyo, tumakbo ulit City of Manila, and binabo yung City of Manila. Di ba? Kitang-kita, tapos nagkakalat ng basura sa Manila Bay para may linisin lilinisin. daw. Di ba? Yun nga ano ba, paulit-ulit nating ine-elect yung mga trapo ng mga ito. Yung ginagawang katatawanan yung politika, tapos binababo yung ating sistema. No? Tapos hindi naman talaga katalinuhan. So I think it's high time na wag tayong bumoboto ng mga ganyan, ng mga hindi naman katalinuhan, nagmamarunong, nagtatapang-tapangan, pero ultimately, limpak-limpak naman ang kaso. Kaya paalala natin sa mga taong bayan na baka tingnan naman natin ang ibang mga kandidato. Bagong mukha naman ang ilagay natin sa Senado, no? Na yung hindi na walang bahid at kasaysayan ng ganyang mga pagnanakaw at mga maanumalyang operasyon. Nako, talagang Paskong pagkabuhay ngayon. Oo, Paskong Grabe ang mga hope natin. No? Pero tayo lang nanalangin na meron naman mga bagong muka. No? Yes, Sa- naalala ko tuloy yung tagline na bagong Pilipinas, bagong mukha. Pero sila pa din, bago ang mukha. So bigyan na natin ng kalayaan ang Pilipinas sa mga magnanakaw na mga mukhang magnanakaw na ito. That's from the bottom of your heart. Yes. Okay. Alright? Okay, meron pa kayang Meron lalabas pa ba? sa ating Magic Ruleta? Alright. Do the honors. Word. Go, Roleta! Sino na? Kasi sabi mo, gulong ng parang ang buhay parang gulong, Gulong ng palad. Oo, mapaglaro ang Paglaro tadhana. ang tadhana. Dating diba? Vice Parang- President. Oo. Yeah. Lenny Robredo ng Naga City Mayor. Yes. Oo, lovely. Ano ang ating masasabi? Ha? Ano ba? Kantahin ko na lang yung rosas? At hindi ako magpapahinga hanggat hindi muling maipagmamalaki ang what? Ano yun? Maipagmamalaki ang pagiging Pilipino. Pilipino. Ito yung kanta na lagi kong sinasabi, hindi ko nakakanta ng talagang dire-diretso kasi nagiging emotional ako. Dapat ba papakinggan na ulit natin yung kantang yan? Oh, well, anong sabi nung sa, 'di ba? Nung huling yung bagong part, yung pinakabagong part, yung pagkatapos ng eleksyon, ang mga namulat Ay, hindi na ulit pipikit. no. Yes. Oo. So, ano ba dapat ang mga pakiramdam natin dito? Ito naman Yes. ilang linggo na pagkatapos ng pagdedeklara ni VP Sara, 'di ba? Natatakbo siya sa 2028 na pangulo. I think inaantay talaga natin na kailangan na si dating Vice President Lenny Robredo, Naga City Mayor, inaantabayaran ka na ng aming mga ng iyong mga taga-suporta, 'di ba? Ikaw ba, Lovely? Sa tingin mo ba dapat tumakbo sa 2028 si VP Lenny? Yes naman. Actually, kahit sino naman na align sa transparency, accountability, and good governance. Pero syempre, we know naman, in numbers din, at sa puso din ng mga taga-suporta, talagang tinatawag pa rin si Madam Lenny Robredo. Ako, naniniwala ako, ang pinaka-concern ngayon ng sambayan ng Pilipino ay ekonomiya. Yes. Tumataas ang mga bilihin, 'di ba? Ang hirap ng buhay, grabe yung presyo ng langis, grabe ang traffic. I think ang kailangan natin ekonomista. Yes. At si VP Lenny Robredo,
sa University of the Philippines, the foremost economic school. Yes. Diba? At the same time, kailangan rin natin, diba, pagkatapos sa mga flood control scandal, pagkatapos ng kita natin ang daming korap, pahirap sa Pilipino, malinis. Yes. Walang bahid, no? So nananawagan ako, and I'm openly calling right now sa Pasko ng Pagkabuhay, sana mabuhay ulit yung movement. Yes. VP Lenny, patuloy kaming naniniwala sa iyo, no? Our appeal is hopefully you give it one last try. We will fight with you for the soul of this nation. Baka nga kulang lang ng, baka paalala din natin sa mga taong bayan na baka naghihintay lang din naman si VP Lenny na talagang lakasan natin ang panawagan natin na kung gusto natin ng ganyang klase ng pagbabago sa leadership, baka kailangan din nating lakasan ang ating boses na, Ma'am Lenny, baka naman, tumakbo na po kayo. Baka nag-aantay lang ng bus si VP Lenny. Ay, di ba? Ay, naku, may magagalit. Bawal yan. Oo, di ba bawal? Nagbas, galit ang DDS, bawal bike at carpool. Tahimik ang mga DDS na nakakatawa. Pero ako, may panawagan na ako. Nanawagan na ako noong nakaraang linggo. No? Ano yan? Ano yan? Patuloy tayong manalig na sana si VP Lenny magkaroon ng lakas ulit, di ba? At saka ng determinasyon to lead the movement. At sana muling tumakbo, magsuot po tayo ng pink every Friday. Pink Nanawagan po kami, VP Lenny, sana muli kang tumakbo. May Pink Fridays pala. Actually, pink yung socks ko. Sino yung nag-pink na sa? Parang narinig ko yan ah. Kulay. The most Medyas. political- Ulit yan, yung dati version. The most political thing I've done today is magsuot ng pink na medyas. Kulay. Okay yan. Kulay rosas ang medyas. Amoy Sige, rosas. din natin. Amoy Baka meron rosas. pa. Sa Meron ating pa? baleta. Sige, go. Lovely Go, to be honored. Roleta! Meron pa? Nagulat ah. Ikaw! Yung ruleta kasi may sarili tong pagpapasya. Ikaw ang lumabas sa ruleta. So, Message to mag-comment myself. na tayo. Lovely, salamat sa lahat ng ginagawa. We know na hindi madali na maging matapang, no? Ikaw nga yung sinasabi ko nung grabe yung laban nung panahon ni Rodrigo Duterte, meron yung inawardan na Time Person of the Year, si Jover Laurio. Diba, isang political blogger na hindi ininda lahat ng mga atake sa kanya. Lahat na itsura, pamilya, lahat na ginawa, no? Pero lumaban, no? And ako, naniniwala ko sa mga katulad mo, we thank you for actually having the voice and having the courage to continue telling the truth and speaking truth to power. Maraming salamat. Hindi ko na madadagdagan yun at napakaganda ng message ng Attorney Dina. Ikaw, Lovely. Ako ba? Anong message mo para sa sarili mo? Ayun, kausapin ang sarili. Ito ang salamin. Yun pa namang mga chismis na pinapakalat nila na ako daw ay baliw. So, sige, kakausapin ko ang sarili ko. Ano ang sasabihin mo kay Lovely? Lovely. Hello, lovely. Let's keep holding the line. I will keep holding the line. And hindi ko actually alam kung hanggang kailan ako magpapatuloy. Pero ang alam ko, malinaw ako sa aking goal. At hanggat may mga sumusuporta, actually, second na lang yung may mga sumusuporta. Malinaw ako sa puso ko kung ano yung gusto ko para sa Pilipinas. Hindi ko sasabihing mahalin natin ang Pilipinas gaya ng sabi ni Sara Duterte. Yan yata yung campaign line niya, mahalin natin ang Pilipinas. Hindi future tense ang pag-ibig sa Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. At hanggang may mga katulad natin na Pilipino na nagmamahal sa bansang Pilipinas, padayon ta. Padayon ta. Padayon. Ang ganda naman. Maraming salamat. Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pamilya Duterte at kung ano ang magiging takbo ng politika sa Pilipinas habang papalapit ang 2028 elections. Dito lang yan sa With Due Respect! Ba't kayo nakasar anak ka daw ni Llamas? Oo, pag-usapan natin.
Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa ating Easter Sunday edition. Dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas, pag-usapan natin ang pamilya Duterte sa mundo ng politika. Naging kontrobersyal ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa dami ng mga namatay sa madugong war on drugs. Ayon sa ilang human rights group, aabot ng 30,000 ang biktima ng extrajudicial killings. Kasama rin dyan yung official numbers ng PNP, yung tinatawag nating deaths under investigation. Sa ngayon, 1 taon nang nakakulong si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Madalas din nating marinig ang mga tagang taken out of context o nagbibiro lang tuwing may controversial na pahayag ang sinumang miyembro ng pamilya Duterte. Naalala nyo ba ang sinabing dapat mauna si Mayor? Kabilang narito ang pangakong pag-jet ski sa West Philippine Sea para depensahan ang teritoryo ng Pilipinas. Gayon din ang mga questionableng pahayag ni dating Pangulong Duterte laban sa mga kababaihan. Syempre, tatak Duterte yan. Hindi rin bago sa kanilang pamilya ang mistulang pag-iwas sa mga kinakaharap na issue. Kabilang na rin dito ang issue ni Vice President Sara Duterte. Nakaharap ang Vice President sa 2 impeachment complaint kaugnay sa sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag at hindi pa rin nagsasalita ang ating Vice President kung sino si Mary Grace Piatos. Kaya naman, ang tanong, dapat pa bang magpatuloy ang ganitong uri ng pamumulitika sa Pilipinas? Sasagutin natin yan dito lang sa... Balat Sibuyas! Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Taas, di ba? Oo. Oh. Sige, pag-usapan din Ayoko na kasi magsalita kasi kukontrahin mo na naman ako. Sineset up mo ang sarili. Oo, di ba? Di ba, ang grabe yung propaganda nung 2022 na meron tayong tinatawag na sinasabi nila, nakikita mo talaga, pinapakalat ng mga vloggers, pinapakalat ng PCOO, the Duterte legacy. Yeah. So in this particular segment, himayin natin ang Duterte legacy. Ano nga ba talaga ang Duterte legacy? Let's go muna dun sa, alam na natin, malawakang patayan. Hanggang ngayon, hindi pa nasusolusyonan. No? Hanggang ngayon, hindi pa rin napapakita yung produkto noong effort na yon. Worth it ba? Napatayin na ganun-ganun na lamang at give up natin yung ating humanity. Para saan? No? Para supposedly sa war on drugs na hindi naman nasolusyonan. In fact, lumala Hindi pa. naging epektibo. Oo, hindi naging epektibo kasi kung totoo na yun ang solusyon, bakit, no? Bakit afterwards, even during his term, ang dami pa rin nalululong, di ba? Ang sabi nga, yung magnetic lifter, naalala niyo yun? Yes. Di ba, yung 6 billion pesos worth of drug shipments, Yes. no, na naamoy na nga ng mga aso, di ba? Tapos afterwards, hindi naman maipaliwanag. Andiyan rin naman yung totoong kaibigan nilang si Michael Yang, no? At saka yung mga sinasabi natin na na yung sa bank accounts niya, mga well-known drug lords, ang mga sinasabing nagpasok ng pera. So, ibig sabihin, hindi talaga nakita kung totoo ito o palabas lamang. So, isa yan sa Duterte legacy. Sabi, malawakan ng patay, para sa drug war, pero malawakan ng patay na hindi naman nasolusyonan ng drug war. Ano pa ang mga Duterte legacy? Ay, meron silang ang hindi ko makakalimutang sinabi, no, na panalo ng Pilipinas sa isang historic na pagpapasya ng isang international court, no, patungkol sa ating West Philippine Sea. Na sinabi yung UNCLOS, no, ang sabi lang ni President Duterte, it's a mere piece of paper na hindi niya i-enforce. Na effectively, parang sinuko ng Pangulong Duterte ang ating laban sa West Philippines. Na naipanalo na, ha? Naipanalo na, ha? di ba? Oo, tapos dapat maging probinsya na lang daw tayo ng China. Di ba? Yun ay Tatak Duterte. Di ba? Yung pagiging pro-China, Tatak Duterte. Okay. Ay, ikaw, May Steve. mga may mga baon kayo talagang nag-evolve tong with due respect. Meron pa mga actions involved. Ba't din ang kontrobersiya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan yung nakaraang administrasyon Duterte, no? Pati na din, no, yung kasalukuyang administrasyon o opisina ni Vice President Sara Duterte, 'di ba? Huwag niyo pong kalimutan na sa panahon na
halos hindi natin alam kung anong gagawin natin nung panahon ng pandemya. Ma-survive lang yan, mabuhay lang. Ang mga kamag-anak natin nasa ospital, binabantayan, hindi natatakot tayo makuha ang virus. Pinagkakitaan po tayo at hanggang sa ngayon ay hindi pa din tayo nakakakuha ng pananagutan. Tandaan din po natin sa panahon ni Vice President Sara na siya ay Secretary ng Department of Education, kinakaharap ng buong bansa ang isang education crisis. At sa halip na solusyonan ang problema na yan, dyan po sa panahon niya, pinakahalos walang nagawang classroom sa buong bansa. Correct. At yung mga laptops na kakailanganin sana para makahabol yung ating mga kabataan doon sa learning gap, masolusyonan ng education crisis, yung mga pinoprocure na mga equipment para sa ating mga nangangailangan na paaralan, bat din ng kontrobersiya, nawawala ang mga kagamitan na yan, kung hindi man ay sobra-sobra po yung presyo, so pinagkakitaan. Yan po din ang isa sa mga legasiya, pamana ng Duterte. Yan ay tatak Duterte. Yung kaba ng bayan, napaka-anomalya yung paggastos at wala po tayong nakuwang pananagutan. Yung pagdadakaw na yan, isang Tatak Duterte. Pag-usapan muna natin, Lovely, pupunta ako sa'yo, pero gusto ko lang ihabol yung nakawan, malawakang nakawan, no? Kasi tandaan natin na nagsimula ang flood control scandal, Right. sabi ni Diskaya mismo noong 2016. Yes. Diyan daw siya lumaki yung mga kontrata Yes. niya sa DPWH. Correct. Nagsimula noong 2016 yan. Pero ano nga ba yung napakalaking kapekean nung panahon ni Rodrigo Duterte? Ang sinasabi nila, yung malaking peking build. Tanong ko nga sa mga kaibigan ko, ano yung mga major infrastructure na na-build nung panahon ni Rodrigo Duterte? Di ba nangako siya ng Mindanao Subway? Yung subway dito sa Metro Manila na ginagawa pa ngayon, panahon pa ni President Noynoy Aquino, noong na-procure yan. Yung Skyway Stage 3, panahon pa ni President Pinoy yung mga yan, no? Yung mga airports, no? Panahon pa ni President Pinoy yung mga yan. So ano ba yung malaking infrastructure na na-procure nung panahon ni Rodrigo Duterte? In fact, if you're going to take a look at it, and this is my specialization, infrastructure law is my practice, walang napakalaking infrastructure compared. Ano ba? Pati credit, ninanakaw din pala ng Duterte. Oo, pati credit, 'di ba? Sinasabi sabi nga yung Skyway Stage 3 na 'yan, 'di ba? Na nag-ribbon cutting lang sa kanila na. Tsaka tandaan natin sino ba ang Secretary of DPWH na nagsimula itong mga Di ba flood maririnig control yan? scandal, di ba? Sila Mark Villar, Yes. di ba? At yung mga Villar ang nakakuha ng sabi, di ba, yung mga pinagawang mga kalsada and doon sa mga around their properties, no? So talagang parang niluluto tayo sa sarili nating mantika, di ba? At wag nating kalilimutan, no, bahagi ng pangakong build ay dapat isuko na natin yung laban natin sa West Philippine Sea, makipagkaibigan sa China kahit patuloy tayong binubuli dahil daw magpapasok ng mga negosyo, mag-i-invest sa mga infrastructure. Di naman natin nakita. Ang nakakuha natin ay POGO, di ba? Mga sindikato, di ba? Paglago ng gambling, di ba? Yan ang nakuha natin. At tied din, no? Malaking ties din para sa mga nasa security research, di ba? Yung drugs ay illegal drugs, malaki din yung ties niyan, no? Pabalik sa mainland China. Yan ay bahagi din ng Duterte legacy. Oo, tsaka yung napakapangit na foreign affairs natin ng mga panahon na yan. Paano ba naman pinagmumura pati Santo Papa? Di ba? Pinagmumura pati presidente ng Amerika at mga heads of state. Tapos hindi nag-a-appear doon sa mga meetings, di ba? Bigla na lang magka-cancel daw sa last minute. Pero wag natin kakalimutan din na ito yung administrasyon na allergic, again, na matanong, at allergic sa oposisyon. Yeah. In fact, ito ang administrasyon na kumitil sa malayang pagpapahayag. Tama. Sinubukang Correct. ipakulong si Maria Ressa, naka-8 o 9 siya na warrants of arrest. Sinubukang tanggalin ang prangkisa ng Rappler, tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Yes. Di ba? Isa sa pinakamalaking network dito sa Pilipinas dahil lang hindi sila magkasundo at ayaw nila yung mga sinasabi ng ABS-CBN na walang rason. Ang sinabi nila, wala raw labor meron daw mga labor violations, may labor clearance. Sabi nila, may mga tax violations daw, may tax clearance. So anong problema? Hindi lang nagustuhan, 'di ba? At sinabi ni Rodrigo Duterte yan, kaya hindi na renew yung prangkisa ng ABS-CBN. So nakakalungkot, no? Nakakalungkot na isa sa pinaka-major networks dito sa Pilipinas known to produce the best kind of films, the best kind of shows, and the best kind of journalism, sinarhan
no, sinarhan ni Rodrigo Duterte. Tama. Diba? So yung pangingitil sa manalayang pamamahayag at saka yung pagpapakulong sa miyembro ng oposisyon katulad ni Laila de Lima at mga ordinaryong teacher katulad ni Teacher Ronel Mas, yaan yung mga pang-abuso sa kapangyarihan na yan, isang tatak Duterte! Diba? Kaya yan ang nakataya sa 2028. Yan po ba ang legasiya na gusto nyo pang ipagpatuloy o dapat wakasan na? At dapat sumubok naman tayo ng iba, no? Oo. Magpapatuloy ang mga ganyang talakayan natin, kaya abangan niyo po sa aming pagbabalik. Aalamin naman natin ang mga opinyon at kuro-kuro ng Team Pinas sa ating mga naging talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa With due respect! Tatak! Okay na yan! Kasama yung talaga. Gumuguya pa, huli, pero hindi kulong. Umunguya pa po ako eh. Patuloy kayo nakasubaybay sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ngayon naman, alamin natin ang opinyon ng bawat host sa ating talakayan. Para bang hindi pa kulang pa ang mga sinabi ngayong hapon. Pero syempre dahil judger kami at masarap po ang pumelo, magdidesisyon kami if we will either Take it or leave it! Umuwi pa ako. Take it or cleave it. Yo! Oo, ang Okay, dami tapos natin magsalita, natalakay. no? Oh. Oo, ang dami natin natalakay ngayong hapon na. Oo, ito sa ating Easter Sunday edition, Right. 'di ba? So ikaw, Lovely, bilang bilang special guest, 'di ba, ngayong linggo, ano yung pinaka natutunan mo, take away mo sa mga naging usapan natin? Or ultimate na mensahe mo. Ultimate na mensahe. Parang ultimate fact. Ni VP Sara. Well, na-enjoy ko lang. I'd like to say na na-enjoy ko yung freely natin na-express ang ating opinion. Which is yun naman talaga dapat. At dapat nino-normalize natin yung pagsasalita. Kahit pa agree or disagree, dapat malaya tayo sa pag-express ng ating opinion. At yun din ang dapat na natututunan ng ating mga viewers. Bumoses po tayo, wag po tayong matakot. Take it or leave it? Take it. Take it. Yan, 100% take it. Okay. Cleave! Ano? Ikaw naman. Ano? Una-unahan lang Sa yun ang unahan ng kuya. Una-unahan po dito magturuan. Hindi ako kasi dahil kasama natin si Lovely, ang pinaka-takeaway ko ngayong linggong ito ay nakaka-inspire talagang makarinig mula sa mga kagaya ni Lovely, no? Kaya parang naiisip ko ay yung hinaharap talaga ng ating bansa ay mga kagaya ni Lovely na babae, bata, 'di ba? Taga Mindanao na hindi nagpapakulong dun sa mga nakasanayan. Hindi nagpapakulong doon sa sinasabi nila na dapat taga Mindanao ka, ito ang dapat na mga paniniwala mo. I think more and more of us, marami po sa ating lahat, kailangan nating pag-isipan yung mga nakasanayan natin, diba? Kasi sabi nga natin marami sa ating mga kababayan, kagaya nyo po ako din, gusto ko ng pagbabago sa ating bansa. Ayoko na ng ganitong klaseng buhay, gusto ko ng mas mainam na pang-araw-araw na buhay. Pero ibig sabihin po na, ay kailangan natin sumubok ng mga bagong bagay din sa politika. Maghalal ng mga bagong tao, subukan ng mga bagong patakaran at bigyan ng bagong oportunidad yung iba't ibang mga paniniwala. No? Kaya para sa akin, Lovely, you represent the future of this country. Thank you for coming to With Due Respect. Yes. Oh, take it. Take it. Oh, unahan na kita. Pakituro mo naman ako. Oh, bilang Pasko. Cleave it! Ay, wala. Mamaya yun kay Dino. Kay Dino yung Wala pa pala. At bilang Pasko ng pagkabuhay, Okay. diba, yung Tagalog sa Easter Sunday, ang tinuturo sa atin yan ay yung hope in resurrection. Yes. So may mga bagay na namamatay pero sa tamang panahon ay nabubuhay muli. At isang malaking bagay yan ay ang pag-asa na may bukang liwayway na dadating pagkatapos ng isang unos at kadiliman. So sana ngayong Easter Sunday ay makita na natin ang bukang liwayway o yung liwanag sa dulo ng may dilim na tunnel na yan. At nangangarap tayo ng mas magandang Pilipinas. Oh, lahat tayo take it. Para Ayaw niyo sa pag-asa? Na yan, Subukan yung mag-cleave it dyan sa homily ni Carlo. Subukan nyo! Ako naman. Okay. Okay.
Tapos na po ang with Jules. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Hindi, sa akin lang, no, matagal na kasing, we weaponize tayo sa isa't isa. Napansin nyo, tayo yung ginamit sa isa't isa, we started hating each other, no? Marami, dinivide talaga tayo, ginamit ang pagiging Bisaya, ginamit ang pagiging Ilocano, ginamit yung pagiging Imperial Manila, di ba? Ginamit yung dinehumanize yung mga addict, di ba? Yung mga violence and all. Pero ang wineponize for political reasons, tayo. Yes. No? So sana dumating yung panahon na hindi na tayo pumayag na yung hatred tinatanim sa puso natin at ginagawa tayong galit sa isa't isa. We should be able to move on from the sowing of hatred that these political forces are doing. So sana mag-step back tayo, tingnan natin, ginagalit na naman ba ako? Ginagalit na naman ba yung mga taga-Imperial Manila supposedly sa mga Bisaya at yung mga Bisaya sa Imperial Manila? Ginagalit na naman ba tayo at dinidehumanize yung mga kapwa natin, mga Pilipino, no? At ginagawa ba tayong panatiko? Because ultimately, wala dapat sa atin yung stuck sa isang personality, iisa lang tayong Team Pinas. Okay, take it or leave it. Gusto ko lang i-cleave it kasi gusto ko lang mang-troll in real life. Pero take it naman tayo. Okay. At dahil dyan, Oh, kaya nga, sabi nga ni Attorney Dino, talagang kanino pa ba tayo aso kundi sa kapwa Pilipino? Hindi tayo sinasabi natin. Kaya namin binuo ang Team Pinas na naniniwala tayo na may mga bagay na mas malaki kaysa sa mga away politika, away apelido, at away probinsya. Dahil pag tinagsama-sama mo naman, pag tignan mo naman sa globo at sa mapa, hindi naman binibiyak ang Pilipinas. Ang tinatawag sa Team Pinas. Kaya at panoorin natin ang video na ito. Okay. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, pula't bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo'y magkaisa, pangarap ay sabay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa. Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. Team Pinas, Team Pinas, tayo. At dyan na naman po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas. muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayo mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. At syempre, pasalamatan natin si Lovely sa pagsama sa atin ngayong hapon, ha? Sunod nyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta
FMR radio stations at PRTV ang programang Connect Ka Dyan kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa. To the honors! Tandaan, Pilipinas, wala pong personalan dito lang yan sa... With due respect! Thank you. Thank you. See you again. Bye-bye! Next Sunday! Di ba, tas tumatakbo na ako papuntang